Breaking news mga kabayan, Amerika all out na laban sa Iran. Iran Supreme Leader pinaglalaroan lang ni President Trump. Naniniwala naman ang Islamic regime ng Iran na hindi sasalakay ang Amerika pero ang air defense at missile system ng Estados Unidos mabilisang ipinadala sa gitnang silangan. Prime Minister Netanyahu ang tapang talaga, naghihintay lang ito ng timing. Sinabi nito na kakayanin ng puwersa ng Israel na tibagin at pulbusin ang Iran Supreme Leader. Piloto ng Philippine Coast Guard hinangaan ng mga Pilipino sa kanyang astig, matapang at snappy na pagsagot laban sa radio challenge ng Chinese warship sa Baho de Masinloc. Long March 12 rocket ng China pumasok sa airspace ng Palawan. Malakas na pagsabog narinig ng mga Palawenyo. China, mga basura nila sa dagat at himpapawid ng Pilipinas tinatapon. Pwede ba yon? BRP Raja Sulaiman PS-20 offshore patrol vessel. Ipinakita ng Philippine Navy ang pagtanggap nito sa Subic Base Zambales. Makakaliwa tumba sa engkwentro sa Sorsogon, mga anay ng lipunan, walang kalaban-laban sa puwersa ng sundalong Pilipino. Hindi lamang mga aircraft carrier at fighter jets ang dineploy ng Amerika sa Middle East. Kasalukuyang hinahanda na rin ng Estados Unidos ang pag-deliver ng mga karagdagang layer ng air defense sa gitnang silangan. Kabilang na dito ang mga Patriot missile batteries, THAAD anti-ballistic missile system. Ito ay upang supilin ang mga ballistic missile ng Iran kung sakaling gaganti ito sa gagawing pagsalakay ng Amerika at mga kaalyadong bansa. Nakahanda na rin si Prime Minister Netanyahu ng Israel na lusubin ang Iran kahit mag-isa lang. Kaya ang babala ng Israel sa Iran Supreme Leader, wag na wag nilang subukang maglunsad ng pag-atake sa Israel dahil mararanasan ng Islamic regime ng Iran ang pait at bagsik ng puwersa ng Israel, higit pa sa ginawa ng Amerika sa kanila. If Iran makes a mistake and attacks us, we will act with a force that Iran has never known. No one can predict what will happen in Iran one day. But one thing is clear. Whatever happens, Iran will not return to what it was. Naka-standby sa ngayon ang mga eroplanong mandirigma ng Israel Air Force. Kakatanggap lang din ng Israel ng mga karagdagang F-35, 5th generation fighter mula sa Amerika. Kaya kung lakas lang ang pag-uusapan, Israel hindi magpapatinag sa Iran. Balitang West Philippine Sea naman tayo mga kabayan. Warship ng China hinamon at gustong palayasin ng isang eroplano ng Pilipinas na nagsasagawa ng maritime patrol sa Baho de Masinloc, pero bigo ang China sa kauna-unahang pagkakataon. Ginulat ng Philippine Coast Guard ang People's Liberation Army Navy Warship 553 na naglalayag sa West Philippine Sea malapit sa Baho de Masinloc. Ito na siguro ang pinakaastig, malinaw at snappy na radio challenge na ginawa ng Philippine Coast Guard laban sa People's Liberation Army warship sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dagdag pa ng China, kailangan umalis daw ang eroplano ng bansa dahil ito ay nasa loob ng teritoryo ng People's Republic of China. Pero sila ang pinalayas ng Philippine Coast Guard. Aktual na video, panoorin. Philippine aircraft, this is Chinese Naval Warship 553. You are approaching to the territorial airspace of People's Republic of China. Over your course and keep a base to avoid misunderstanding. Deployed position. Chinese Naval Warship, this is Philippine Coast Guard aircraft, PCG-251. You're advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 90 nautical miles east of Zambales, in accordance with the Republic Act 126-2064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to operate within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to the higher authorities. Over. 553，已制造中国防卫岛顶攻击地，为避免误解误判，请通报你的下部动向。Philippine aircraft, you are approaching the airspace of China's Hainan Island. To avoid misunderstanding and miscalculations, please inform us your intentions. Philippine 接机，已占下中国防卫岛顶攻击地，为避免误解误判，请通报你的下部动向。Philippine aircraft, you are approaching the airspace of China's Hainan Island. To avoid misunderstanding and miscalculations, please inform us your intentions. Ikinagulat naman ng mga Palawenyo nang makita ang isang bagay na pumasok sa airspace ng Palawan at kasabay nito ang malaking pagsabog noong 19
ng Enero taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Space Agency, inilunsad ng China ang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Site sa Wenchang, Hainan, bandang alas 3:48 ng hapon sa oras ng Pilipinas. Ilang minuto lang pagkatapos sa oras ng alas 3:59 ng hapon, nakita ito ng Western Naval Command ng Philippine Navy na tumawid sa airspace ng Palawan. May isang video na nagpapakita ng visible trail o usok at liwanag sa langit kasabay ng loud explosion o sonic boom narinig sa buong probinsya. Hindi lamang karagatan ng Pilipinas ang pinapasok ng China ngayon mga kabayan, maging ang himpapawid ng ating bansa ay napasok na rin nila. Ito ngayon ay isang banta na rin sa seguridad at kaligtasan ng mga Pilipino dahil sa mga debris na pwedeng mahulog at tatama ito sa mga nasasakupan at teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa datos ng Philippine Space Agency, tatama ang ilan sa mga parte ng nasabing rocket malapit sa Puerto Princesa at Tubataha Reef Natural Park na nasa loob mismo ng archipelagic waters ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon, ipinakita naman ng Philippine Navy ang kanilang ginawang seremonya sa pagtanggap sa kauna-unahang offshore patrol vessel, ang BRP Raja Suleiman PS-20 mula sa bansang South Korea. 5 pang ganitong uri ng barko ang inaasang darating ngayong taon hanggang sa susunod na taon. Ang karagdagang mga barkong pangdepensa ay malaki ang maitutulong upang mapalakas ng bansa ang pagbabantay sa ating mga nasasakupan, teritoryo at yaman na para lamang sa mga Pilipino. Tulad na lamang ng BRP Jose Rizal FF150 na binabaybay nito ang Batanes Island para bantayan ang anumang pagpasok ng mga barko ng dayuhang bansa tulad ng China. Tuloy-tuloy ang operasyon at pagpapatrol ng warship ng Philippine Navy sa Northern Luzon Area of Operation. Laban Pinas.